Bakit hindi ka mahingi ng tulong sa tatay niya? Baka naman ma-afford niyo ang fee kung sakali. Sabi ni Rafael na para bang nang-iinsulto pa ito. At iyan nga ang ginagawa ko ngayon. Nakikiusap ako sa ama ng anak ko na para bang wala man lang kahit nakatiting na awa na nadarama para sa sarili niyang anak. Iyon ang sabi ni Katerina sa isip niya. At iyon din ang gusto niyang sabihin kay Rafael. Ngunit muli ay pinakalma niya ang kanyang sarili. Si Rafael naman ay pakonsuelo na tumawa. Oops, sorry. Nawala sa isip kong iniwan nga pala kayo na nakabuntis sa'yo. Nagtagis tuloy ang panga ni Katerina dahil sa labis sa inis. Pero may isa pa namang daan para akong maging surgeon ng anak mo. Wika ni Rafael na sinadyang biniti ng sinabi. Ano? Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin. Para lang pumayag ka na maging surgeon ng doktor ng anak ko. Pangako. Kahit ano pa yan, handa akong gawin. Nakahanda akong gawin ng lahat para sa anak ko. Really? Handa kang gawin ng lahat para sa anak mo? Then what if I told you na ang gusto kong mangyari ay maging kasambahay kita at lahat ng gugustuhin ko ay susundin mo? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Nasan ba ang papa mo, bata? Bakit walang ibang nagbabantay sa'yo dito? Wala po akong papa. Sagot ng 8 taong gulang na si Andy sa nurse na siyang nagtanong habang may inaayos sa dextrose niya. Ha? Ang mama mo? Nasa na siya? Hindi ba't siya yung lagi mong kasama? May trabaho pa po ang mama ko. Kung hindi siya magtatrabaho, ay wala kaming pambili ng gamot at pambayad dito sa ospital na to. Paliwanag ni Andy. Ganun ba? Nako, kawawa ka naman pala. Lagi ka na lang mag-isa. Tapos may sakit ka pa sa puso. Ngumiti naman si Andy. Hindi naman po, mabait naman po kasi ang mama ko. Tsaka ang sabi niya po ay may awa naman po ang Diyos sa amin. Nang matapos ang mga nurse sa pag-check sa lagay niya at pagpapainom ng gamot sa kanya, lumabas ito ng silid at naiwan si Andy mag-isa. Sa loob ng mahigit 2 buwan na pananatili ng bata sa ospital, ay nasanay na ito na laging mag-isa tuwing umaga. Nagtitinda kasi ang ina nitong si Katerina sa palengke at ang ninong Archie naman nito ay may trabaho rin sa call center. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam ng pagkabagot ang bata sa loob ng kwarto kung kaya tumayo siya para magpahangin. Ang bilin sa kanya ng kanyang ina bago umalis kanina umaga ay huwag siyang lalabas ng kwarto hanggat wala ito o ang ninong Archie niya. Pero naiinip na siya at hindi naman malaman ng mama niya na lumabas siya ngayon. Bata, saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng isang lalaking doktor. Wala po. Maglilibot-libot lang po ako. Naiinip na po kasi ako sa silid. Nasaan ba mga magulang mo? Alam ba nilang nasa labas ka? Opo, pinayagan naman po nila ako. Ang pagsisinungaling pa ni Andy kaya nilubayan na siya ng doktor. Habang naglalakad ang bata na hawak ang stand ng dextrose niya, nakasalubong niya ang isang pamilya. Inaalalayan ng ama't ina ang anak na may sakit. At dahil doon ay napatigil si Andy sa paglalakad at malungkot na sinundan ng mga ito ng tingin. Sa tuwing may nakikita si Andy na isang kompleto at masayang pamilya, hindi niya maiwasan na hindi malungkot. Hindi niya pa kasi nararanasan yon at silang dalawa lamang ng kanyang ina ang magkasama sa buhay. Hindi kasi alam ni Andy kung nasaan na ang kanyang ama. Mula nang isilang siya sa mundo ay hindi niya nakasama ang kanyang ama. Ang sabi ng ninong Archie niya, kahit man lang anino ng kanyang ama ay hindi raw nito nakita. Nang makadama naman ng bigat sa dibdib si Andy ay bumalik na siya sa kaniyang silid at hinintay na lamang na bumalik ang ina. Mama, bakit ka po umiiyak? Nag-aalala na tanong ni Andy sa inang si Katerina nang makita na nagpupunas ito ng luha na makapasok sa loob ng kwarto. Hindi anak, sagot ni Katerina
at saka pilit na ngumiti sa anak. Hindi umiiyak ang mama, napuwing lang ako habang papunta ako dito. Huwag ka mag-alala sa akin, okay? Ganun pa man ay hindi naniniwala si Andy sa sinabi ng kanyang ina. Kitang-kita niya rin kasi ang lungkot sa mga mata nito. Pinagmasdan ni Andy ang kanyang ina na ayusin ang mga dalang pagkain. Sumisingot-singot pa nga ito at halatang nagpipigil ng pag-iyak. Hindi na nakatiis si Andy at bumaba na ito sa kama at nilapitan ng ina. Yumakap si Andy mula sa likuran ng kanyang ina, kung kaya'y napatigil naman si Katerina. Mama, kung may problema ka po, sabihin mo lang sa akin ha. Malambing na sabi ni Andy sa ina. Napangiti naman si Katerina. Ginagap din ito ang kamay ng anak. Oo anak, pangako. Bago siya umikot paharap kay Andy at pilit na humiti. May binili akong cake para sa'yo. Ba paborito mo to? Kumain ka na para magkalaman ng sikmura mo. Sa sinabi niyang iyon ay kumislap ang mga mata ni Andy. Talaga po? Para po ba talaga sa akin tong cake na yan? Oo anak, binili ko yan para sa'yo. Medyo nakarami kasi ng benta ang mama eh. Pero bakit po mama? Ano po meron? Bakit po tayo kakain ng cake? Yumuko siya at ngumiti sa anak. Wala naman. Gusto lang kitang bilhan ng cake. Sabi kasi ng nurse na tumingin sa'yo, sobrang mabait ka raw na bata at hindi sila nahihirapan na painumin ka ng gamot. Thank you po, Mama. Walang anuman anak. O sige na, kumain ka na. Nakangiti namang pinagmasdan ni Katerina ang anak na masayang kumakain ng cake. Hindi nito napansin ang luha sa kanyang mga mata dahil abala ito sa cake nito. Ang pakiramdam ni Katerina sa mga sandaling yon ay naninikip ang kanyang dibdib at halos hirap na siyang makahinga. Kanina lamang kasi ay sinabi sa kanya ng doktor ang tungkol sa lumalalang sakit ng kanyang anak. Lalo lang daw humihina ang puso ni Andy at hindi na maaagapan ng butas sa puso nito na siyang dahilan kaya lagi itong nahihimatay. Katerina, kamusta na ang anak mo? Hindi pa rin ba siya nakakalabas sa ospital? Usisa ng isang matanda na suki ng gulay na paninda ni Katerina. Hindi pa ho eh. Napailing naman ang matandang babae dahil sa sinabi niya. Sa itsura ng matanda ay para bang kagagaling lang nito sa simbahan. Alam mo Katerina, pakiramdam ko ay pinaparusahan ka na ng Diyos eh. Po? Nagtataka niya namang tanong. Kasi, bawal di ba mabuntis ang isang babae ng walang asawa? Eh ikaw, nagpabuntis ka sa hindi mo naman asawa. Nagkaanak kayo, tapos iniwan niya kayong dalawa. Hindi kayo nagkaroon ng anak. Tingin ko ay yun ang dahilan kaya pinarusahan kayo ng anak mo. Nagsalita naman ang tindera sa kabilang pwesto at napailing sa matandang babae. Sus, anong klase ba namang paniniwala yan, Julieta? Hindi naman porket nabuntis ka na, ipaparusahan ka na ng Diyos. Hindi naman masama ang Diyos. Itigil mo na nga yung mga walang kwentang paniniwala mo. Hindi na lamang kumibo si Katerina at binalot niya na ang gulay na napili ni Aling Julieta. Naaalala ni Katerina na iyon din ang katagang binitawan ng tiyahin niya nang malaman niyang nagdadalang tao siya. At sa labis na galit, itinakwil at pinalaya siya nito. Kaya siya na lamang nagtaguyod sa anak niya. Walang ibang sandalan kundi ang isa't isa. Ginawa ni Katerina ang lahat ng paraan para maitaguyod ang kanyang anak. Kahit na silang dalawa na lamang ni Andy ang laging magkasama. At magkatuwang sa lahat ng hirap at pagsubok, ginawa niya pa rin ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit sa kabila noon tila ay hindi pa rin kontento ang mundo sa pagpaparusa sa kanya. Noong akala na ni Katerina ay maayos na ang buhay nila ng anak niya, saka nila nalaman na may sakit si Andy. Merong butas ang puso ni Andy na nagpapahirap sa kanya. Ayon sa mga doktor na tumingin sa kalagayan ng anak niya, imposible nang maggamot ng gamot ang sakit ni Andy. Isa lamang sa nakikita nilang solusyon ang heart surgery o heart transplant. At siguro nga ay tama si Aling Julieta. Marahil nga ay parusa ito sa kanya ng Diyos. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Bakit po kailangang mailipat ng anak ko sa ibang ospital?
Hindi na po ba siya pwedeng gamutin dito? Nangangambang tanong ni Katerina sa doktor na kausap. Maliit lamang ang aming ospital. At wala itong sapat na kagamitan at makakatulong sa anak mo, ma'am. Hindi ganun ka-advance ang mga teknolohiya dito. Kaya kung talagang nais mong mapangalagaan ang anak mo at maagapan ang sakit niya sa puso, ang maipapayo ko ay ilipat mo siya sa malaking ospital na may mas mataas na antas ng kagamitan para mas maayos nilang magamot ang kanyang sakit. Pero, nag-aalanga sabi niya, iyon na lang ang tanging paraan sa ngayon, ma'am. Aaminin namin sa iyo na hindi talaga namin kayang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng anak mo. Tumango naman si Katerina. Buo na ang loob na ilipat ang anak sa mas malaking ospital. Kung iyon na lamang po ang tanging paraan, pumapayag po ako. Ililipat ko po ang aking anak sa mas malaking ospital sa lalong madaling panahon. Sa paglipat nila sa mas malaking ospital, alam ni Katerina na malaking halaga ng pera ang kakailanganin niya, ngunit wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kaligtasan ng anak niya. Gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak, ano man ang mangyari. May alam akong ospital na tsakang matutulungan ng anak mo, ma'am. Wika ng doktor, habang binabalik ang tingin sa mga medical records si Andy. Malaking ospital na to. Kilala sa kanilang advance sa kagamitan at espesyalista sa ganitong uri ng kondisyon. Bagaman may kamahalan, masasabi kong sila talaga makakatulong sa anak mo. Kung gusto mong doon ipalipat ang anak mo, magpapagawa ako ng referral para matransfer siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Doc. Sa kabila ng balita mula sa doktor, may pilit na ngiti pa rin sa mga labi ni Katerina habang pumapasok siya sa silid kung nasaan ang anak. Ayaw niya mag-alala si Andy pag nakita nitong malungkot siya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na magmukhang okay, sadyang kabisado na ni Andy ang kanyang ina. Hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Andy ang lungkot sa kanyang mga mata. Kahit na nagtatago ito sa ilalim ng pilit na ngiti. Mama, may nangyari po ba? Tanong ni Andy. Wala naman, anak. Bakit po parang malungkot kayo? Naupo siya sa tabi ng anak at tinawakan niya ang isang kamay nito. Nakausap ko ang doktor mo. Ang sabi niya, kailangan ka raw malipat sa mas malaking ospital para mas mabantayan ang sakit mo. Ililipat niyo po ako, Mama? Oo, anak. Kailangan yun para gumaling ng sakit mo. Pero, hindi po ba mahal pa kung lumipat pa po ako ng mas malaking ospital? Hindi. Huwag mo aalalahanin yun. Gagawa ako ng paraan. Ang mahalaga lang ay gumaling ka na. Ngumiti naman si Andy bago yumakap sa kanya. Salamat po, Mama. Pasensya na rin po kayo kung masyado po kayo nahihirapan dahil po sa akin. Hinaplos ni Katerina ang maliit na likuran ni Andy. Huwag mong isipin yan, anak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Lahat gagawin ko para sa'yo. Tulad ng napag-usapan, agad na inilipat si Andy sa mas malaking ospital matapos nilang mabayaran ng kanilang balance sa dating ospital. Mabuti na lang at mabait ang ninong ni Andy na si Archie. Noong sumahod ito, pinahiram muna nito sa kanila ang kailangan para mabayaran ang balance nila. Bakla! Sobrang laki naman ng ospital na to. Tsaka ko naginto ang halaga ng lahat ng kagamitan dito. Sabi ni Archie. Oo nga eh. Pero sabi kasi ng doktor, ang ospital daw na to ang makakatulong sa sakit ni Andy. Sagot naman ni Katerina. Ay, sana nga gumaling na si Andy. Ngayon na nailipat mo na siya dito. Nakakaawa ang bata. Lagi na lang siyang pinapahirapan ng sakit niya. Sabi pa ni Archie. Tumango naman si Katerina at nagbuntong hininga. Sana nga. Naaawa na rin ako kay Andy. Malungkot na niyakap siya ni Archie at sinabi na magiging maayos ang lahat dahil lagi lang itong nariyan para tulungan silang dalawa. Ang baklang ito talaga ang tanging kakampi niya at ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat na pinagdadaanan nilang mag-ina,
Swerte pa rin si Katerina dahil may kaibigan siyang katulad ni Archie na hindi sila iiwan at laging nariyan upang damayan sila sa lahat ng pagsubok. Kailangan ko na pumasok sa trabaho. Baka malate na ako. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan kayo ng anak mo, okay? Sabi ni Archie. Tumango siya. Sige, maraming salamat. Nang umalis na si Archie, pinahid ni Katerina ang luha sa kanyang mga mata dahil ayaw niyang makita ni Andy na umiiyak siya. Nang maayos na siya, saka lamang siya naglakad pabalik sa kwarto kung nasaan naman si Andy. Nasa tapat na si Katerina ng pinto. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, bumukas na iyon at tumambad sa kanya ang isang doktor. Nang itinaas niya ang tingin sa mukha ng doktor, namilog ang kanyang mga mata. Ikaw? Nauutal niyang sambit. Ang itim-itim ng mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Katerina? Malamig na tanong nito sa kanya. Nasa loob ang anak ko. Nagkunot noo si Rafael. Anak? Anak mo ang batang pasyente? Marahan siyang tumango. Oo. Bakit? May malubhang sakit ang anak ko. Ang sabi niyang dati niyang doktor kailangan niyang mailipat sa mas malaking ospital. Kaya dito ko siya dinala. Mahina namang tumawa si Rafael na para bang nang aasar pa ito. Is that your karma? Huh? Maybe that really is your karma. It serves you right. Nakangisi pa rin na sabi nito. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Sino si Rafael sa buhay ni Katerina? Maililigtas kaya talaga ng ospital na yon ang anak ni Katerina laban sa kamatayan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!